Kapag ikaw ay isang born again, hindi papayag ang Iglesia ni Cristo. Kapag ikaw ay saksi, hindi papayag ang Adventist. Kapag ikaw ay kasama sa dating daan, hindi papayag ang Romano Katoliko. Kapag ikaw ay Methodist, hindi papayag ang Baptist. Nandyan ang born again, nandyan ang Mormons, nandyan ang Church of God, nandyan ang Kingdom of God, nandyan ang Assembly of God. Ito yung katibayan na merong nakialam ng tunay na katuruan ni Jesus. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-U3, welcome back. Tuloy po kayo sa ating channel. Sa mga baguhan po, sa mga visitors, tuloy po kayo. Ang ating po ginagawa sa U3, tayo po ay nagdi-discuss, nagbibigay ng reaction sa mga religious po ng mga videos, mga preachings, mga discussions at iba pa. But for this particular episode, tayo po ay magbibigay ng reaction for the first time dito po sa preaching ng isang Muslim lecturer, si Mohammed Rodriguez. Ayan. So, gusto ko pong batiin ang ating po mga viewers na nagmula po sa Middle East, nag-request po nito at gusto ko din po kayong batiin ng Eid Mubarak dahil ngayon po we are uploading this video on April 1st, 2025 at kahapon nga po ang celebration ng Eid al-Fitr. Alhamdulillah sa pagkakataon na ito at once again, gusto ko lang pong pasalamatan ng ating mga U3 viewers mula po sa Middle East, lalong-lalo na po sa Saudi, sa Qatar, sa Dubai, sa Jordan, sa Lebanon. Maraming salamat po sa inyong panonood at ito na nga po ang inyong pong requested video. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So mga ka-U3, lalong-lalo na po sa mga Muslim at mga nagsusuri po sa relihiyong Islam, I want you to understand na ako po ay may mga honest po na katanungan patungkol po sa inyong relihiyon at patungkol din po sa mga preachings po ng ating pong naririnig na lecturer na si Mohammed Rodriguez. So please take it with a grain of salt dahil hindi po ako maalam sa inyong relihiyon. Posible po na ang mga tanong ko ay maaaring in a way of agreeing with something or I may disagree with something. Ang ating ginagawa po sa U3, we simply watch as a fair reactor and asking genuine questions na maaari pong makatulong sa ating mga viewers. So, if everything now is ready mga ka-U3, let us watch this video together. Let's go. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ahdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala man ittabi'al huda, meaning kapayapaan sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko at isang kagalakan para sa akin na makasama ko ang aking mga kababayan sa ganitong mga usapan o mapagtitipon. Ako nga pala si Mohammed Rodriguez. Ang aking mother ay Bisaya. Ang father ko ay Bicolano pero sa Manila ako lumaki. At ang aking experience o simula ng awareness ng pananampalataya ay nung ako ay high school, nag-aaral ako at napasama ako sa grupo ng mga kaklase ko na walang ginagawa kundi pag-aralan ang Biblia. Grupo ng mga kaklase ko na walang ginagawa kundi pag-aralan ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Pinag-aralan namin ang Saksi ni Jehovah, Iglesia ni Cristo, Mormons, Worldwide Church of God, Kingdom of God, Baptist, Adventist. Yun ang aming ginagawa bilang mag-aaral. Pagka-graduate ko ng high school, nakapag-aral ako sa isang Protestant school sa Quiapo, na kung saan ang may-ari ng institute ay protestante, na kung kaya 60% humigit kumulang ng aming mga instructor ay mga Protestant. Kaya nandun pa rin ang pag-aaral ng Biblia. At luckily, pagka-graduate ko doon ay nakapag-abroad na ako sa edad na 20 taon. Ang aking destinasyon ay Jeddah, Saudi Arabia. Kaya since 1980 hanggang ngayon ay 2014 na o 2000 ano ba ngayon ang ating year,
ay more than 34 years humigit kumulang na ako rito sa Saudi Arabia. Nung dumating ako sa Saudi Arabia, puros mga disyerto pa ang Jeddah during that time. At ang nakita ko, nagkaroon ako ng tinatawag na interest nung nakita ko ang mga Muslim nagpapatira pa sila. Sabi ko, parang solemn ang kanilang ginagawa. At bakit kaming mga Kristiyano, hindi namin idinidikit ang aming mga noo sa lupa. Kaya sa pamagitan nito ay nagkaroon ako ng interest na pag-aralan kung ano ang kanilang pananampalataya at meron ngang nagbigay sa akin ng banal na Quran na salin sa wikang Ingles. At ito ay pinag-aralan ko. Isa sa mga napag-aralan ko sa banal na Quran, ang mga disipulo ni Jesus ay tinatawag sila ng Allah na mga Muslim. Yeah. Hindi ito dumating sa atin bilang mga Kristiyano. Ang mga disipulo pala ni Jesus sa banal na Quran ay tinatawag na mga Muslim. Hindi Kristiyano. Alam niyo ba na ang pinakamataas na babae sa banal na Quran sa lahat ng mga babae na nabuhay sa buong daigdig, Si Mariam? hanggang sa pagkagunaw ng sandaigdigan ay si Berheng Maria? Wa id kalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Tandaan ang sinabi ng mga anghel, O Maria, katotohanan, pinili ka ng Allah. Nilinis ka mula sa maling uri ng pagsamba at pinili ka higit sa kababaihan ng lahat ng mga nasyon. Sa loob ng banal na Quran, ang pinakamataas na babae at kagalang-galang sa lahat ng mga Muslim ay ang ina ni Jesus na sa Berheng Maria. Sa banal na Quran din, ang pinakamalapit sa mga Muslim ay yaong tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. Ang pinakamalapit sa mga mananampalataya patungkol sa pagmamahal ay yaong tinatawag nila ang kanilang mga sarili na kami ay mga Kristiyano. Sapagkat meron sa kanila na mga totoo at hindi mapagmataas. Meron sa kanila na maalam na mga preacher, mga monghe at mga pari. Ito'y kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung narinig nila ang revelasyon na ipinahayag kay Propeta Muhammad ay umapaw ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata at napagtanto nila ang katotohanan. At pagkatapos ay tinanggap nila ito at sinabi nila, kami ay naniniwala at sumasaksi na kami ay mga Muslim. Okay. Before we continue there mga ka-youth, sa atin po mga viewers, lalong-lalo na po sa mga Muslims po, gusto ko nang po nga bigyan kayo ng paalala na hinihinto, pinopost po talaga natin yung ating mga videos po rito dahil tayo po ay isang reaction channel. And syempre, binibigay ko po yung mga insights ko in real time. So I think I was right in guessing that it was Mariam. Indeed, no, Mariam is Mary, of course. At ang aking exposure po sa Islam, while it is true that I was born and raised in Mindanao, ako po ay nakatira sa South Cotabato. At sa mga hindi po nakakaalam, hindi po buong Mindanao ay Muslim, okay? In fact, sa dami po ng migration po na nangyari ng mga Bisaya, ng mga Ilocano, opo, may mga Ilocano po sa Mindanao, mga Kapampangan, Batanggenyo, at iba pa. So, eto pong mga migrant settlers po noong early 1900s ay dumami ng dumami. Dahil nga po, syempre, dahil nga po sa effort din ng gobyerno noong panahon na i-decongest po yung mula po sa Luzon, yung Visayas, kaya po, sari-sari po ng tao ang nasa Mindanao. And personally, I was born in a small town of Tupi in South Cotabato na kung saan hindi po majority ang mga Muslim po doon. So limited po ang aking pong pagkakataon na ma-expose. Doon na po ako sa Iligan City sa Northern Mindanao. Nagkaroon ng tsansa na mas makapaghalubilo pa sa mga Muslim po na makaklasiko. Sa Lanao del Norte naman po yun. So admittedly hindi po ako maalam sa Quran. Gusto ko lang po balikan itong lecture po ni Brother Rodriguez na kung saan ito po pala ay hindi sa Pilipinas. This video was shot in year 2014 pa. So around 11 years ago. And yung background nga po na sinasabi dito ng lecturer is Christian
Christianity ang kanyang orientation, no? Sinabi niya nga po na magulang niya ay Bisaya at taga Bicol at nag-aral pa sa isang Protestant school, at ang kanyang parang unang exposure is nung nagtrabaho nga po siya at age 20 sa Saudi Arabia nga po. And then, two things na kumbaga na-realize niya early on sa kanyang exposure is solemn daw yung paraan ng pagsamba ng mga Muslim, at yung pangalawa nga yung kanilang pagpapatira pa. Gusto ko lang pong i-mention dito, while it is true that majority of Christian sects, they do not bow down or hindi nagpapatira pa, meron po mga sekta na nagpapatira pa. At isa na po dyan sa na-witness ko is yung Members Church of God International. And final point na gusto ko pong sabihin, gustuhan ko yung kanyang strategy kung saan I think yung kanyang listeners ay both Muslims and those na gustong sumuri ng Islam dito sa Saudi Arabia. So yung kanyang start ng kanyang speech is very relatable. I was also like you. Ang kinamulatan ko yun ay Kristyanismo. Nakalagay din sa banal na Quran ang kahimahimalang pagsilang ni Jesus. Nakalagay din sa banal na Quran kung paano isinilang si Birheng Maria, na kung saan ang kanyang paglaki ay napakadalisay. Nakalagay sa banal na Quran na ang pagkain ni Birheng Maria ay hindi nanggagaling sa ibabaw ng kalupaan. Ito'y nagmumula sa kalangitan na ibinababa ng Allah bilang pagkain niya. Nakalagay din sa banal na Quran ang huling pagtitipon na tinawag ng mga Kristiyanong The Last Supper. Ang huling pagtitipon ni Jesus at ang kanyang mga disipulo, tinawag itong Al-Maida. Ibig sabihin ng Al-Maida, ang lamesa na punong-puno ng pagkain mula sa kalangitan. Sa Islam, ang sinumang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Yun ang paniniwala ng Quran. Yun ang paniniwala ng mga Muslim. Sino ngayon ang tunay na sumusunod kay Jesus? Kasi sa banal na Quran, sabi ng Allah, merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus. Kung babaybayin natin at pag-aaralan, tama ang banal na Quran sa kanyang sinabi na merong nakialam sa tunay na turo ni Jesus. Kapag ikaw ay isang born again, hindi papayag ang Iglesia ni Kristo. Kapag ikaw ay saksi, hindi papayag ang Adventist. Kapag ikaw ay kasama sa dating daan, hindi papayag ang Romano Katoliko. Kapag ikaw ay Methodist, hindi papayag ang Baptist. Nandyan ang born again, nandyan ang Mormons, nandyan ang Church of God, nandyan ang Kingdom of God, nandyan ang Assembly of God, nandyan ang Jesus Miracles Crusade, nandyan ang Jesus is Lord, nandyan ako'y ako na nga. Ito yung katibayan na merong nakialam ng tunay na katuruan ni Jesus. At sabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. At hindi namin ibinaba sa iyo, O Muhammad, meaning ang aklat, ang banal na Quran, kundi upang linawin, upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi nila napagkakasunduan sa isa't isa. Palagi na lamang sa atin babalik si Jesus. Palagi na lamang sa atin magugunaw ang mundo. Nandiyan ang Millennium 2000, nandiyan ang May 21, nandiyan ang December 21, nandiyan ang 2012, nandiyan ang November 1989, hindi naman nangyayari. Wala nang nagpapahaba ng balbas na tulad ng pagpapahaba ng balbas ni Jesus. Mula sa tinatawag nilang Kristiyano ang kanilang mga sarili. Wala nang nag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi na tulad ng pag-aayuno ni Jesus. Wala nang naguhugas ng kamay at paa bago magsagawa ng pagdarasal na tulad ng ginagawa ni Jesus. Wala nang nagpapatira pa na kung saan idinidikit nila ang kanilang noo na tulad ng ginagawa ni Jesus, at wala na ring nagtatalukbong
na tulad ng pagtatalukbong ni Berheng Maria, ang lahat ng ito, with all respect, ay makikita lamang natin sa mga kamusliman. Ang sinumang wala sa tunay na turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Ang sinumang nakarinig nito at hindi gumawa ng anumang kaparaanan upang tuklasin ang pagiging totoo ng salitang ito, ay mananatili sa impyernong apoy magpasawalang hanggan. Okay, before we continue mga ka-U3. So ito nga po nakikita natin so far yung sinabi ni Brother Rodriguez dito na meron din po pala talagang exclusivity sa reliyon po ng Islam na kung saan kapag hindi ka member ay hindi ka rin maliligtas. And gusto ko po yung pagkaka-distinguish niya kanina. Yung mga hindi rin maliligtas, isa na rito ay ang hindi sumusunod sa tunay na turo ni Nabi Isa. Actually, Prophet Jesus. Kasi po, propeta po si Jesus para po sa mga Muslim. At sinasabi rito ni Brother Rodriguez na kapag hindi ka naniwala sa tunay na turo ni Jesus ay hindi ka maliligtas. So gusto ko pong malaman, gaano kaiba ang aral na makikita sa Biblia in general po, mga ka-U3, Lalong-lalo na po sa mga Muslim viewers po natin. Gaano kaiba ang turo ni Jesus according to the general principles of the Bible compared with tunay na aral ni Propeta Jesus sa relihiyong Islam? Meron bang pagkakataon na ang mga pagtuturo ng iba't ibang mga propeta sa relihiyong Islam, meron ba ang dissonance sa kanilang mga pagtuturo? Paano po kaya iti-treat din if ever merong overlapping? Sinong mga propeta? Meron bang tinatawag na order or parang hierarchy ng mga propeta na ito kay Nabi Musa, peace be unto him, Moses, Nabi Ibrahim, peace be unto him? Ano po kaya yung distinction or parang hierarchy if there is? Or sa Quran po ba, this is treated similarly and maybe Prophet Muhammad, peace be unto him, is the first one sa pinakataas at ibang mga prophets parang secondary lang sila. So please comment below mga ka-youth ano pong masasabi niyo. But Brother Rodriguez here is mentioning a very interesting fact patungkol po sa mga na-notice niya as written in Quran na mga practices na ginawa ni Jesus na hindi ginagawa ng mga quote-unquote modern Christians. Yung pagpa-fast po ng 40 days and 40 nights, yung paghuhugas bago ang pagsamba, and then yung pagpapatira pa nga po na dinidikit yung noo sa ground, at yung pagkakaroon ng talukbong na ginagawa ni Mary. So in short, what we're getting here is yung modern Christianity, kumbaga, it's not the pure lesson. Hindi ito ang tunay na aral dahil may nakialam. Isa sa dahilan kung bakit natin nasamba si Jesus. Alam naman natin na ang turo ni Jesus ay kabilang sa 10 utos. Ano ang pinakapangunahing utos? Thou shalt not worship other than God alone. Sa nag-iisang tagapaglikha lamang na bukod tangi ikaw ay sasamba. Yun din ang turo ni Jesus. Siya mi Israel, Adoni Elohim, Adoni Echad. Meaning, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo siya ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong kaisipan mo, at ng buong pagkatao mo. Yun ang itinuro ng lahat ng mga propeta. Kaya nung napakialaman ang turo ni Jesus, ang ibig sabihin ng dalisay na pagsamba, walang 3 persona, walang intercessor, walang intermediary, walang tagapamagitan. Hindi ka pwedeng gumamit ng pangungumpisal o paggamit ng mga ribulto. Kapag ikaw ay dalisay na sumasamba sa nag-iisang Diyos, wala kang gagamitin na mga tagapamagitan. Walang pamahiin, walang pagsunod sa maling katuruan, walang mga tinatawag na paniniwala sa horoscope, sa panghuhula, sa agimat, sa anting-anting, walang paniniwala sa pongsu, walang paniniwala sa golden Buddha. Yun ang ibig sabihin ng dalisay na pagsamba. Sapagkat ang sinumang nagkamali ng pagsamba, ito lamang ang kasalanan na walang kapatawaran. Ang sinumang sumamba sa iba, bukod sa nag-iisang tagapaglikha at namatay siya nang hindi nakapagsisi, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Isa sa dahilan, sapagkat tayong mga Kristiyano ay nahati tayo sa 2 pananaw. 90% to 95% kabilang ako dahil ako ay dating Romano Katoliko. Si Jesus sa atin ay Diyos at anak ng Diyos. Ito ang itinuro sa atin.
Subalit, ang mga saksi at ang mga iglesia ni Kristo salungat sa ating paniniwala. Sa kanila, si Hindi Diyos. Jesus ay propeta. Kaya nahati tayo sa dalawang pananaw. Si Jesus ay Diyos at anak ng Diyos, si Jesus ay propeta. Ang bawat isa'y nag-aangkin na sila ang tama. Yun ang nakalagay sa Quran. Ang bawat isa'y nasisiyahan na sila ang tama at ang iba ang mali. Isa sa dahilan kung bakit natin nasamba si Jesus, dahil sa kaimahe mo lang paglikha sa Kanya. Yun ang nakalagay sa banal na Quran. Inihinga ang espesyal na espiritu sa bukas na dibdib na kasuotan ni Birheng Maria at umabot ang espiritong ito sa kanyang sinapupunan at siya'y nagdalang tao. Lumabas na isang batang sanggol, naging isang bata, naging isang binata, naging isang binatilyo, naging isang mama. Paano kung sa kasaysayan ng sangkatauhan ay meron pang mas higit na nilikha kaysa kay Jesus? Si Adam, ang ating ninuno, ang kauna-unahang tao. Si Adan ay nilikha ng isang mama kaagad. Inihinga pa ng Diyos mismo ang espiritu kay Adam, kaya ito nagkaroon ng buhay. Walang ama at walang ina na pinagmulan. At mula kay Adam ay hinugot ang tadyang at nilamnan. Si Eva ay galing sa lalaki, samantalang si Jesus ay galing sa babae, at si Adan ay walang babae at walang lalaking pinagmulan. Sa tingin nyo kaya, sa paningin ng Diyos na pinakabakapangyarihan, meron bang mahirap likain sa mga nabanggit? O lahat ito ay napakadali lamang sa paningin ng Allah? Ito'y nilikha ng Allah hindi para sambahin upang magkaroon tayo ng matibay na pananalig na ang Allah ang siyang may kakayahan na gawin ang anuman na kanyang nais. Ang kaligtasan, isuko natin ang ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha. Submit yourself. Ito ay nangangahulugan ng salitang Muslim sa wikang Arabic. Alam naman natin ang kasaysayan ng mga propeta. Nung pinalaya si Adan at si Eva sa paraiso, dito sila ibinaba sa gitnang silangan. Dito rin nangyari sa gitnang silangan ang tinatawag na dilubyo. Nung kapanahonan ni Propeta Noah, dito rin sa gitnang silangan nangyari ang kapanahonan ni Propeta Ibrahim na tinaguran siyang ama ng propeta. Dito rin nangyari ang kasaysayan ni Moses na kung saan nabiyak ang karagatan. Sa paniniwalang Islam, ito ay nabiyak ng 12 pagkakabiyak nung inihampas ni Moses ang kanyang baston sa karagatan at ito ay nahati ng 12 at pagkatapos ay merong hangin na dumaan at tumigas at nakadaan ang mga angka ng Israelitas. At si Moses ay nakipag-usap ng 40 gabi sa Mount Sinai pagkaraan nilang makatawid sa tinatawag na Pulang Karagatan at ito ay bahagi ng Saudi Arabia. Ang tawag ng mga Muslim sa katuruan ng mga propeta na ito ay nagmula sa Allah na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha at pagsunod sa kanyang kautusan, tinatawag ito ng Allah na Islam. Kapag ikaw ay dalisay na sumasamba sa nag-iisang tagapaglikha at sinusunod mo ang kanyang kautusan, ang tawag sa iyong pananampalataya o relihiyon ay Islam. I think alam niyo nun po yan na siguro po tinuro po sa inyo pong mga civics classes na ang ibig sabihin po ng Islam is submission to God. And very interesting na na-highlight po ni Lecturer Rodriguez dito yung importance of the first commandment. And katulad nga po ng sinabi ko, yung technique po ng kanyang lecture is pagbibigay ng similarities at first ng Christianity and ng Islam. And after saying his background, he goes on to discuss about what makes Islam
someone different. And this is what I'm going to expect sa remainder po ng kanyang preaching dito ngayon. I find it interesting, however, some points na nasabi niya nga po kanina. Yung patungkol sa mga na-notice niya na walang Trinity, Jesus is not a God, and there are no intercessions katulad ng ginagawa ng iba ng mga santo, even superstitious beliefs. Walang ganun. Yung salvation na makukuha mula sa Islam, you can get that also when you are about to die or before your death. Ikaw ay makapagsisi, which is part din po, of course, ng exclusivity din nga of salvation within the Islamic tradition. And with regards to that, I'm also expecting yung yung ibang kaibahan ng perspective ng Islam sa birth ni Jesus Christ. Was he ever crucified? Dahil meron tayong konsepto ng Al-Masih, di ba? Yung Messiah. In Judaism, sa mga Hudyo, meron pong konsepto ng Messiah. Sa Kristyanismo naman po, meron din pong konsepto ng Messiah. Is there also a concept of Messiah sa Islam? At ito po yung na-learn ko sa PD 1083. Ayan, nung nag-aaral po ako ng batas, yung Muslim Code of Personal Laws, kung di ako nagkakamali, is ang mga believers of Judaism and then Christianity. Ang pag-refer po ng mga Muslim sa kanila is people of the book. And as to the order of the establishment of these religions, of course, nauna ang Judaism, next ang Christianity, at ang last po out of three ay ang Islam nga po by the Prophet Muhammad, peace be unto him. Kapag tinanggap mo ito, isinuko mo ang sarili mo, ikaw ay tatawaging isang Muslim. Ito ang kaligtasan nating lahat. Mag-Muslim tayong lahat, meaning isuko natin ang ating sarili sa nag-iisang tagapaglikha. Ito rin ang kaligtasan na sinabi ni Jesus sa Biblia. Mag-Muslim kayo para kayo ay magmana ng buhay na walang hanggan. Subalit hindi natin makikita ang salitang Muslim, yung kahulugan. Sabi ni Jesus doon sa marunong sa Biblia, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng guro, guro, Rabbi, Rabbi. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian, kundi ang sinumang nagsisitalima sa kagustuhan ng aking Ama na nasa langit. Matthew 7:21. Submission to the will of my Father who is in heaven. Submission to the will of God. Ito ang kahulugan ng salitang Muslim. Submit yourself and you will be saved. Ito ang katuruan ng lahat ng mga propeta. At bilang panghuling mensahe para sa lahat ng aking mga kababayan, maniwala kayo, hindi ako magmumuslim kung hindi ko nakita ang tunay na katuruan ni Jesus sa loob ng Islam. Hindi natin masusunod si Jesus sa tunay niyang katuruan kapag hindi natin tinanggap ang Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kapag ikaw ay nasa labas ng Islam, paano mo masusunod si Jesus? Kapag ikaw ay nag-born again, hindi papayag ang Iglesia, Adventist, Methodist, nandiyan ang iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Sa Islam, ang sinumang hindi sumaksi na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah, ay sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Wala nang kaparaanan pa para siya ay makalabas dito. Iiwan ko kayo ng isang matibay na panuntunan upang kayo ay makatiyak na kapag kayo ay nag-Muslim, na ilagay nyo ang inyong sarili sa tunay na turo ni Jesus, walang labis, walang kulang. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadikin. Walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Sabihin mo sa kanila na mga Kristiyano, sabihin mo sa kanila na mga Hudyo, sabihin mo sa kanila na mga pagano, kung ang tahanan sa kabilang buhay na paraiso na nasa Allah ay para lamang sa inyo at hindi para
sa iba na sangkatauhan, hilingin ninyo ang sumpa na pagkamatay kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, mumurahin ng isang Kristiyano ang kanyang preacher, ang kanyang leader, ang kanyang pare kapag nasa impyernong apoy na siya. Sasabihin ng hindi Muslim, O Allah, katotohanan, iniligaw kami ng aming mga pinuno at ng mga dakila mula sa amin sa tamang landas. O Allah na aming tagapaglikha, bigyan mo sila ng dobling pagpapahirap at isumpa mo sila ng masiding pagkakasumpa. Yun ang sasabihin ng hindi Muslim kapag nasa impyernong apoy na siya. Dahil ang tunay na turo ni Jesus noong kapanahunan niya na hindi dumating sa atin bilang Kristiyano ay tinatawag ng Allah na Islam. Hilingin ninyo ang sumpa na pagkamatay sa inyong mga sarili kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin na kayo nga ay tunay na nasa turo ni Jesus. Kung Kristyanismo nga ang tunay na turo ni Jesus. Sabi ng Allah, kailanman ay hindi nila ito bibigkasin sapagkat alam ng kanilang mga sarili ang pinaunang kasamaan ng kanilang kamay. Alam nila ang katotohanan. Alam ng mga preacher, alam ng mga pinuno ng mga Hudyo at mga Kristiyano na Islam ang itinuro ni Jesus, subalit itinago ito sa kanilang mga tagasunod. At ang Allah, ang siyang ganap na nakababatid kung sino ang gumagawa ng kasamaan. Upang makatiyak kayo, sapagkat ang pinag-uusapan natin dito ay kaligtasan. Hindi laro ang ating pagiging isang tao. Ako mismo ang hihiling ng sumpa upang makatiyak kayo na totoo ang Islam. Hinihiling ko sa Allah ang sumpa na pagkamatay sa akin, sa aking pamilya, at sa lahat ng Muslim na narito. Kung si Jesus ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, at Kristyanismo ang kanyang itinuro. Upang maging makatarungan ang impyernong apoy sa sinumang tatanggi kapag siya'y namatay nang hindi bumalik sa tunay na turo ni Jesus. Upang maging makatarungan ang paraiso sa sinumang mapagkumbaba na gustong ilagay ang kanyang sarili sa tunay na turo ni Jesus at tunay na turo ng lahat ng mga propeta. Hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin ngayon, sa aking pamilya at sa lahat ng Muslim na narito. Kung si Jesus ay Kristiyano, siya ay Diyos at anak ng Diyos, saksi kayong lahat. Hindi ko maaring ipagbili ang aking sarili at ang aking pamilya kung hindi ako nakatitiyak na ang aking kinalalagyan ang tunay na turo ni Jesus. Bilang panghuli, hinihiling ko ang sumpa na pagkamatay sa akin, alang-alang sa kaligtasan nating mamamayang Pilipino, sa aking pamilya at sa lahat ng Muslim na narito. Kung si Jesus ay Diyos, siya ay anak ng Diyos at Kristyanismo ang kanyang itinuro. Sapat na ang katibayang ito. Nagmamalasakit lamang ang mga Arabo sa atin. Kaya nila ginagawa ang mga ganitong sitwasyon. Wala silang kailangan sa atin, kundi pagmamalasakit dahil gusto nila na magmana rin tayo ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa inyo. Naway pagbuknurin ng Allah ang ating mga puso't kaisipan sa katotohanan. Iligtas niya tayo, ang ating mga mahal sa buhay. Magmana tayo ng paraiso at buhay na walang hanggan at ang lahat ng magmumula sa ating saling lahi. Amin. O Allah, tanggapin mo po ang aking panalangin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Okay, mga ka-youthie. So, dyan po nagtatapos ang ating reaction video patungkol nga po dito sa isang major na reliyon po sa Pilipinas. Actually, second sa Roman Catholic religion to be specific. Around 6.4%, kung di po ako nagkakamali. Dito po sa Pilipinas ay mga Muslim. Lalong-lalo na po ang big chunk po ng majority is nasa isla nga po ng Mindanao kung saan po ako nagmula. Kung di ako nagkakamali, 500,000 naman po sa isla po ng Luzon. Ayan. So, in a Christian majority country like the Philippines, we consider, of course, the Muslims as part ng minority ng mga religions. Ano po? At third po dyan, ang Iglesia ni Cristo. Although sa umbrella po ng Christianity, Roman Catholics, and then born-again evangelicals, Protestants, that would make up close to 10% naman po. I was a bit surprised in the last part do ng pagpapatotoo because he was already mentioning about curses and death. Pero yun nga po, ito po ay part ng emphasis ng lecturer na si Brother Rodriguez na kung hindi ako naniniwala, kung hindi kami naniniwala ng mga Muslim na ito ang true religion, may death come to us. Napaka-bold statement po nun. And you have to give props on how passionate he is with regards to his belief, mga ka-youth. Pero sa totoo lang, medyo bitin po sa akin ang lecture na ito. Dahil this is around, 20-30 minutes lamang po. And I am guessing parang Filipino event po siguro ito dun sa Saudi Arabia nga po. And then, Lecturer Rodriguez was giving a short preaching and short introduction on why everyone should be a Muslim and why everyone should believe what he believes. So, mga insights lang po. And like what I said, this is coming from a non-Muslim. And just a fact for others, kung napansin niyo po ang pagkakasabi din po ni Lecturer Rodriguez, ang pagbabalik natin sa mga aral ni Jesus, and he is saying na si Jesus Christ believes in the true religion and it is not Christianity. And let's underscore the fact that he mentions pagbabalik. I think alam niyo po yan, no? Sa mga Kristiyano po na naging Muslim, no? Ang tawag po sa kanila is nagbalik Islam. So in English, we call them reverts. Hindi sila converts dahil I think ang belief is originally, ang pinaniniwalaan talaga is Islam, and my understanding is na contaminate, or it has been butchered. So once you go back to the true religion, according to their belief, so you are a revert. Ikaw ay nagbalik Islam. So mga ka-youthig, dahil ang naging focus po ni Brother Rodriguez is yung turo nga po, Propeta Jesus, Nabi Isa, peace be unto him, gusto ko pong malaman sa atin pong mga Muslim viewers, ano po ang percentage ng katuruan, quote-unquote, ni Jesus sa Quran, and gaano kalaki ang impact nito sa paniniwalang Islam? Ano rin ang percentage ng iba't ibang mga prophets sa kanilang pagtuturo? And siguro in the near future, if we could have other requests on Islamic preachings, doctrines, gusto ko rin pong malaman ang kaibahan ng doktrina ng Sunni at saka ng Shia, dahil alam niyo naman po siguro yan na hindi po isa lang. Meron po kasi iba't iba din ng mga denominations. Pero although in the Philippines, I think Sunni ang majority. Even in the world naman po kasi, no? Hindi po talaga naging super detailed po itong preaching na ito, dahil I think he has a limited time, ito pong si Brother Rodriguez. But I have to give props to first, his passion in teaching. If you also notice, he was able to walk around and really engage with his audience, mga ka-youth. And of course, the relatability at the first part, and then the middle part is on how different and naging contaminated o na-butcher na nga. May nakialam po kasi sa Holy Book kung kaya't naging iba at hindi naging Islam-centric ang paniniwala at ang knowledge natin patungkol sa buhay ni Jesus at sa kanyang mga katuruan. So please comment below, mga ka-youth. Kung kayo po ay Muslim viewers po ng Youth community, please comment down below. You can also watch this video here, or if you don't want this video, you can watch this playlist over here. Subscribe here, and I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.